magsisimulang mamahala ngayon sa klase. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay gusto ko munang basahin ninyo ang ating mga patakaran sa loob ng klase. Dapat kayo ay palaging maging maalala. A stands for asikasuhin ang sarili at gamit. L for laging makinig at kapag may nagsasalita, dapat makinig kayo kay teacher at dapat makinig kayo sa inyong kaklase kapag sila ay nagsasalita dito sa harap. Okay ba? Okay! A for action, hindi ingay, iwasan ang sabayang pagsagot. Kung gustong sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Nasaan ang inyong kanang kamay? Okay, magaling mga bata. At panghuli nating patakaran sa loob ng klase ay makilahok at magbigay galang sa bawat isa. Bigyan ninyo ng galang ang inyong mga kaklase at bigyan galang din si teacher. Ngayon ay alam na ninyo ang ating mga patakaran sa loob ng klase ay mayroon ako dito pangunahing aktibidad upang malaman talaga ninyo kung ano ang ating talakayan para ngayong araw. Ang panuto nito ay punan ang mga nawawalang titik upang matukoy ang bansang ipinapakita sa larawan. Okay, sa unang larawan, ano kaya ito? Sino gustong sumagot? Yes? Inday Lydia? Pilipinas. Ito ba ay watawat ng Pilipinas? Oo! Magaling! Sa pangalawang larawan, ano kaya ang bansang ito? Yes, Inday Mariel? Espanya po. Ito ba ay Espanya? Oo! Magaling! So sa dalawang watawat, ang Pilipinas at ang Espanya, ano-ano ang mga alam ninyong kultura at tradisyon ang mayroon sila? Sino ang may ideya? Mga tradisyon sa Espanyol at tradisyon sa Pilipinas. Yes, Inday Missy? Ang pinaka-common kaya ang Christianismo. Magaling, Kristyanismo. May iba pa ba? Yes, Inday Crystalline? Pamamahala. Magaling, makuha mo agad. So, sa anong tradisyon o kultura ang naipamalas ng Espanya na nag-iwan ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng Pilipinas? So, kagaya na sinabi ni Inday Missy na ang pinaka-known daw kuno nga tradisyon na napamalas sa Espanya, sa Pilipinas ay Kristyanismo. Ano pa ang ibang tradisyon na naipamalas ng Espanyol sa Pilipinas? Mula sa mga larawan nito at mga letra ito, ano kaya yun? Itaas ang kanang kamay? Yes, Inday Shirley? Pamahalaan. Magaling, pamahalaan. Hindi lamang sa kultura, sa tradisyon, nagbigay ng isang malaking impact or kanang impluensya ang Espanya. Nagkaroon din sila ng impluensya at malaking impluensya sa ating pamamahala. Ngayon, upang malaman natin kung anong klaseng pamahalaan ba meron sa panahon ng Espanya, ay mayroon na naman tayong pangalawang aktibidad na pamumunuan ni Teacher Stephanie. Okay, magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Baby Stephanie. Okay, so dahil masigla na kayo dahil sa ginawa ninyong aktibidad kanina, ngayon naman nagdadako tayo sa isa pang aktibidad. So ang aktibidad na ito ay tinatawag na kapangyarihan ng pamahalaan. Maaari mo bang basahin ang ating panuto? Tukuyin mo ito ay haangkop na tungkulin sa kanilang focus na kaalaman at idikit sa inyong treasure map at pagkatapos ay ipapakinggan ito sa pisara. Okay, so meron akong hinandang mga treasure map. So hahatiin ko muna kayo sa dalawang pangkat. So ito ang magiging pangkat isa at ito naman ang magiging pangkat dalawa. So ito ang inyong treasure map, Crystalline, Missy, ito naman sa inyo. Okay, so magbibigay kami sa inyo na brown envelopes. So laman ng dalawang brown envelopes ang mga kayamanan na inyong ididikit sa inyong treasure map upang makilala ninyo if ano ang uri ng pamahalaan ng inyong nakikita. Okay. Okay, so simulan na mga bata.
Okay, so bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong treasure map. Sige, magsimula na. Meron tayong mga tape dito, okay? Idikit nyo muna yung treasure map nyo. Okay. See? Idikit sa inyong treasure map. Okay, so okay. Tapos na ba? Hindi pa. Okay. Tapos na po. Okay, tapos na ba mga bata? Okay. So ngayon, meron akong isang katanungan sa inyo. Batay sa inyong ginawang aktibidad, ano ang inyong mga napansin? Sige, magsimula tayo sa unang pangkat. Kristalin, ano ang inyong napansin sa inyong treasure map? About siya sa pamamahala sa Central. Okay, pamahalaan Central. So, pangangasiwa ng kalakalan, matatag ng mga opisyal sa pamahalaang palpal, Ipatupad ang utos ng hari ng Espanya. ang panghuli. Mamahala sa koleksyon ng buwis. Okay. Paano naman ang sa pangkat 2? Kung sa inyong napansin. Okay, Lizzie. Since tungkol ito sa pamahalaang lokal kung saan ang mga mamamahala ay ang gobyerno sa proyekto ng bayan at maninilang buwis at mangalap ng buwis mula sa tao. Okay, magaling. So ngayon, since meron na kayong alam tungkol sa pamahalaang sentral at pamahalaang lokal, dadako naman tayo sa isa pang aktibidad na pangangasiwaan ni Binibining K. Okay, so ngayon mga bata ay tapos na kayong alamin ng mga iba't ibang halimbawa ng tungkulin sa ating pamahalaan, ay ngayon, dadako naman tayo sa isa pang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinawag na pamahala bilang. So, ang panuto nito ay gamit ang paper strips na inihanda namin. Ito yung mga paper strips. Aalamin nyo lang kung saan sa mga salitang ito ang magkakaugnay. Meron dito ang hindi magkakaugnay. Meaning, naiiba sila sa grupo ng mga salita. Aalamin nyo lamang dito kung sino ang magkakaugnay at ididikit nyo dito sa kininga part sa isara. Naintindihan ba mga bata? Okay, so, yes, Indainisi, pumili ng isang word sa pisara or paper strip at idikit dito kung ito ba ay may kaugnay na salita. Okay, so Inday Kristalin, ano kaya ang maiugnay natin kay Corregidor? Okay, so meron na tayong Corregidor at Gobernador Silio. Sino pa kaya? Yes, Inday Mariel. Okay, magaling, Mariel. So meron na tayo ditong tatlong salita. Si Corregidor, si Gobernador Silio, at si Gobernador
Gobernador General. Alin pa kaya dito ang may ugnay natin sa tatlong salita na ito? Yes, Inday Lydia. Okay, so may apat na tayong salita. Meron pa dito sa paper strips ang hindi pa nakukuha. Isa na lang, Inday Shirley. Okay, so ang mga napili ninyong salita ay si Corregidor, si Gobernador Silio, si Gobernador General, si Alcalde Mayor at si Cabeza de Barangay. Ang mga salitang hindi napili ay si Teacher, Army, Pulista at Pilipinas. So may tanong ako sa inyo mga bata. Ang mga salitang ito ay tinatawag nating mga opisyal sa pamahalaan sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Ngayon, dito sa mga salitang ito, alin kaya dito ang pinakadapat na nasa unahan? Ang pinakamakapangyarihan sa pamahalaan sa Pilipinas. Ano kaya sa tingin ninyo? Itaas ang kamay sa gustong sumagot? Yes, Inday Messi? Gobernador General. So si Gobernador General ang pinakamataas. Sino naman ang nasa pinakamababang antas ng kapangyarihan? Yes, Inday. Parang Krill. Corregidor nga ba? Yes, Inday Shirley. Cabeza de Barangay. Magaling. So si Cabeza de Barangay ang pinakamababang antas sa kapangyarihan sa panahon ng Espanyol. Ngayon, from your previous activity, di ba, meron tayong dalawang pamahalaan. Si pamahalaang sentral at si pamahalaang lokal. Ngayon, dito sa ating sa pamahalaan noong unang panahon, ay mayroon tayong dalawang pamahalaan. Tinatawag itong si sentral at si lokal. So, sa uunahin natin si pamahalaang sentral. Sa tingin nyo ba saan nabibilang si Gobernador General? Pamahalaang sentral o pamahalaang lokal? Pamahalaang sentral. Magaling mga bata. So, si Gobernador ay nasa pamahalaang sentral. So, ang pamahalaang sentral ay pinamumunuan ng Gobernador General, kinatawan ng Hari ng Espanya na may buong kontrol sa pamamahala, batas, ekonomiya at hukbo. Sa ating panahon ngayon, ang Gobernador General ay ang tinatawag nating Presidente. Magaling. So, ang Gobernador General, siya ay may absolutong kapangyarihan sa pagpapatupad ng mga batas, ekonomiya at hukbo. So, pag sinabi natin absoluto, siya ang may kapangyarihan pagdating sa batas, ekonomiya at hukbo sa Pilipinas. Marami itong tungkulin katulad ng pagpapatupad ng mga utos mula sa Hari ng Espanya, mamahala ng koleksyon ng buwis, pangasiwaan ng kalakalan katulad ng ating tinalakay noong araw na ang Galion Trade, at magsilbing pinakamataas na pinuno at magdalaga ng mga opisyal sa pamahalaang lokal. So, ang pamahalaang sentral ay may tatlong side. Ito ay si tagapanang, executive, legislative, at si judicial. Sinabi dito si General kasi ang pinakamataas na kapangyarihan o siya. Pagsangay ay ang taga-legislative. Sila mamusunod sa mga batas ng hari sa Espanya at nagtatakda ng mga utos. At ang panghuli ay ang panghukuman na tinawag na judicial. Ito ay namamahalaan ng Royal Audiencia. Ang Royal Audiencia ay matatalakay kung ito sa judicial o panghukuman. Ngayon ay dumako naman tayo sa pamahalaang lokal. Ang pamahalaang ay nahati sa ang alcaldía, corregidor, at barangay. Yung kanina si Kadibang pamabaga sa pamahalaang lokal yun. At sinabi na pinakamakanya sa pamahalaang lokal sa Corregidor. At sunod naman dito ay si Corregidor. At ang sumunod na marihan ay si Gobernador. Si Cabeza de Barangay. Ngayon ay tatalakayin
ang mga layunin ng mga lugar ng mga opisyalis sa ito ni Bilisan. Okay, so ngayon sa pagkakalang meron tayong tawag na so ang kaya ang nalaganap na ako na mahalagang ating mayor. So ngayon silang opisyalis at kanapi. So sila na nagsisibing nagkakulang lalawigan. Sunod ay ang Corregimiento. So sila ito ay wala na hindi po. Napakayo sila kontrol. So pinambuhan ito may kapangyarihan agad ng alkade may ito. Ejecutibo at pananalapi. So sundalo ngayon para sa seguridad. So aron ma-secure sila na dili sila mausa sa dan naa sila pirmi kauban nga sundalo. So iskan pueblo. So pinamumunuan ng gobernador Silvio. Again, siya ang usa sa mga Pilipino na inihalal ng prinsipalya. So mga tungkulin, mangalap ng buwis mula sa mamamayan, mamahalan sa mga proyekto ng bayan, magpatupad ng kaayusan at batas, at magsilbing tagapamagitan sa mga Espanyol at Pilipino. Okay, so next, naatay barangay, ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. So pinamumunuan ito ni Cabeza de Barangay, ang pinakaubos sa pamahalaang lokal. So mga tungkulin nito ay ang maningil ng buwis mula sa mamamayan, panatilihin ang kapayapaan sa barangay, tumulong sa pagpapatupad ng mga utos mula sa pueblo, at siguraduhin ang pakikilahok ng mga tao sa polo y serbisyo or sa pilitang paggawa. So ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa Royal Audiencia. So ang kataas-taas ang hukuman ng Pilipinas. So ang tungkulin nito ay tiyakin ang patas sa paglilitis at pagsunod sa batas. May kapangyarihan silang imbestigahan ang gobernador general kung umaabuso man ito sa kapangyarihan. So susunod ay ang residensya at bisitador. So ang residensya ay espesyal na pagsisiyasat ng mga opisyal matapos ang kanilang panunungkulan, at ang bisitador general ay ang lihim na tagasiyasat mula sa Espanya upang tiyakin ang katapatan ng kanilang mga opisyal. Okay, susunod naman ang tatalakay nito ay si Binibining Alcay. Okay, mga bata, ngayon ay naitalakay na ni Teacher Stephanie ang tungkol sa mga ibang pagsisiyasat sa ating mga opisyales sa pamamahala sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Uulitin natin ulit, mag-recap ulit tayo sa na-discuss ni Teacher Stephanie. So, ang Royal Audiencia, ito ay ang sinabi ko kanina na tungkol sa judiciary or judicial branch noong unang panahon. Sa ating panahon, ito ay ang tinatawag natin ngayon na Korte Suprema. Ito ang may pinakamataas na kapangyarihan sa hukuman ng Pilipinas. Pero noong unang panahon, ito ay tinatawag na Royal Audiencia. At pag sinabi natin residensya at bisitador general, ang pagkakaparehas nila ay pag nagsisiyasat sila sa mga opisyal ng Pilipinas. Ngunit magkakaiba lamang sila ng proseso. Katulad ng residensya, ito ay ang matapos ng panunungkulan. Humana sila o karangwan serve sa ilahang country, humana ilahang termino. Pero pag visitador general, kay ang katapatan ng mga opisyal during pa siya. So kung after na gani unsa to siya, residensya. Kung during pa sa pamamahala, visitador. Magaling. So ngayon, ang ating panghuli ay tatalakayin natin ang katangian ng pamahalang Espanyol. Kung kayo ay aking tatanungin, mga bata, ang pamahalang Espanyol ba ay mabuti o masama? Mabuti. Mabuti? Merong mga gobernador general na naging mabait sa Pilipinas, ngunit marami ang naging masama. Kadalasan sa kanila ay mapang-abuso sa kapangyarihan. Ang isa sa katangian nila ay sentralisado. Kapag sinabi natin sentralisado, ang kapangyarihan ay nakasentro sa gobernador general at sa Espanya. Kasi noong unang panahon, bawal matuto ang mga Pilipino sa sarili nilang wika at bawal din silang matuto sa mga ibang wika kasi
ginagawang threat ng mga Espanya kapag mas naging edukado ang mga Pilipino, hindi mag-aano na sila, magkanang revolt na dahil sila kay kanang mga educated naman ang mga Pilipino, di naman sila magpadaog-daog. So, pangalawang katangian ay hindi makatarungan. Kapag sinabi natin hindi makatarungan, sila ay mapang-abuso. Mayroon silang kinikilingan depende sa estado nito sa buhay. Another na katangian ay ang mapagsamantala. Pinairan nila ang sistemang tributo katulad ng buwis. Ang polo is serbisyo sa pilitang paggawa na ginawa nilang at ang sumunod ay ang mandala o sa pilitang pagbebenta ng produkto sa gobyerno. At ang panghuling katangian ay ang makapangyarihang ang simbahan. Diba noong unang panahon, sino ang may pinakamakapangyarihan sa ating bansa? Ang mga simbahan, ang mga praile, sila ang unang namuno sa mga Pilipino. At ang malaki ang kanilang naging impluensya katulad ng mga praile sa pamamahala noong unang panahon. So, ngayon ay tapos na natin talakayin ang ating talakayan. Meron pa ba kayong mga tanong, mga bata? Wala na po! Magaling. So, ngayon meron na pong aktibidad para sa inyo. Ito ay tinatawag natin ang pamahalaan ng Pilipinas. Diba, tinalakay natin ang iba't ibang uri ng mga tauhan sa pamahalaan at sa gobyerno natin noong panahon ng mga Espanyol. Ngayon ay gagawa lamang kayo ng isang organizational chart na tumutukoy tungkol sa pamahalaang sentral at lokal ng Pilipinas. Pagkatapos nito ay ipapaskil na ito sa harap. At merong isa sa inyo gugrupuhin ko kayo ng by pair at isa sa inyong kapares ang siya ang mag-discuss dito sa harap. Okay, so ito ang magiging unang pares, pangalawang pares, ikatlo at ikapat. So meron kami dito mga pen upang inyong masulatan ang inyong mga Manila paper. Okay, naintindihan na ba mga bata? Opo! Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong organizational chart. Pwede kayong magsulat dito sa sahig kung hindi kayo komportable sa inyong upuan. Okay mga bata, kapag kayo may katanungan, ay itaas lamang inyong kanang kamay, okay?
Okay, so meron ng isang pangkat na natapos. Pagkikas ko lang sa harap. Okay, so meron ng tatlong pangkat na natapos. Okay, so tapos na ang panghuling pangkat. Ngayon ay ang panghuling nakapaskin ng kanilang papel. Sila ang unang magpepresenta dito sa harap. Okay, so sino ang magpepresenta sa inyong dalawa? So, sa nakikita nyo ay kanagaling ito ay organizational chart sa kanagaling doon ng pamahalaan sa una sa Pilipinas during Spanish time. So, sa pamahalaan central, so nagunang ang Gobernador General. Kaya siya may murag kanagaling because we are under of the Spain, so siya may kanagaling malagi tayo president. So, Gobernador General ang tawag sa kanagaling pinakataas na rango sa pamahalaan. Then, nasunod kay pamahalaan lokal, alcalde mayor, worship, governor, corregidor, kay worship, congressman, and then Gobernador Celio kay kanang mayor, then kabisa ni barangay, which is kapitan, karong ng kapitan sa barangay. There is sa tigas is nagpapagbatas, sila mo yung mga senador siguro. Then next is ang hukuman, judiciary. Okay. So isusunod naman natin ang pangkat. Dalawa sila, Hannah Kate at Jeneline. So sinong mag-discuss? Okay. Ito po ang aming organizational chart na nagawa tungkol sa pamahalaan sentral at pinamumunuan ng Gobernador General kung saan may dalawang galamay ang pamahalaang lokal at under niya ang mga tagapagbatas. Under ng tagapagbatas ay ang pamukuman. So under sa ilalim ng pamahalaang lokal, nakaparte ang alcalde mayor, ang corregidor, Gobernador Celio hanggang sa kabesa de barangay. Okay, maraming salamat. Okay. Susunod naman natin ang pangkat nila, Crystalline. So, sino mag-report? Si Erika. Okay, Erika, pwede ka na magsimula. So, sa pamahalaang sentral, meron tayong Gobernador General. Ito ang ito ay leader, namumuno sa pamahalaang sentral. So, ang pamahalaang sentral na siya ay meron siyang dalawang branch. Sa pamahalaang lokal, meron tayong alcalde mayor, corregidor, Gobernador Celio, kabisa ng barangay. So, muna sila ang mga tagapagbatas o tagamamuno. Okay, maraming salamat, Erika. Susunod naman natin ang muli, pangkat. Okay, Ivan. Magandang hapon mga classmates. Magandang hapon. Ako nga po pala si Ivan. And our
organizational chart. Yung nabuo namin is first, we have Pamahalaan Sentral, which is on the top. And Pamahalaan Sentral, meron itong mga branches. And the first, we have a Gobernador General. Alam niyo ba kung anong Gobernador General? Ano nga ulit ito? Mga nakit? Ano nga ulit ang Presidente? Tama. Dahil hindi ko po yun alam. Presidente. So dito sa Presidente, meron ito branches, which is tagapagbatas. From the word itself, tagapagbatas, sila yung gumagawa ng mga batas dito sa Pilipinas. At tagapagbatas, next, meron din itong tagapaghukom. Kung merong tagapagbatas, malamang meron tayong tagapaghukom. Diba? So, kung paano gagawin yung batas kung wala naman tayong tagapaghukom? Diba? Next, we have pamahalaang lokal. Sa pamahalaang lokal, meron itong apat. Ang una ay alkalde mayor na tinatawag natin gobernador. O kapag ang gobernador, anong susunod sa gobernador? Congressman, tama. So ang congressman ay tinatawag dito sa Tagalog ay corregidor. Yes. Next, sa corregidor, meron tayong gobernador silio na tinatawag natin sa lokal na mayor. And last, we have the Cabeza de Barangay. O sa Ingles, ito ay barangay captain. Maraming salamat. So, bago tayo dumako sa isa pa nating gagawin mamaya, ay atin munang bawas-unin ang inyong mga kasagutan. So, magsimula muna tayo sa pinakaitaas. So, pwede ba magkabaylo si kanang gobernador, general, o si alkalde mayor? Ayan! Ma'am? Pwede ba magkabaylo si gobernador, general, o si alkalde Hindi mayor? po. Okay, so dili din sila pwede magka-baylo. Naana sila ay ilahang kaugalingong duty. So, kada position diri, lahi-lahi sila o buhaton. Okay, so now, kay mo, proceed na ta. So, before ta mo proceed, hatagan sa nato kung kaugalingong power clap. So, kay bawang sa ng power clap? Wala. Okay, so ano yun din siya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Power, masyali itong power, ang inyong isulti kay power. Okay, so, okay na ba? Okay, yes. Sige, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Power! Power! Okay, so, ngayon naman ay si Miss Kay ang gagawin sa inyo para sa inyong assessment. So, ngayon ay tapos na tayo sa ating diskusyon at sa ating aplikasyon ay magkakaroon na tayo na pagtatayaw, which is yung pinaka-favorite na part. So, meron ako dito mga 1/4. Pakibasa mga bata sa panuto. Tukuyin ang tamang sagot para sa bawat tanong. Piliin ang sagot mula sa kahon at isulat sa kapat ng papel. Okay, so may isang kapat na papel na ba ang lahat? Opo! So, ang gagawin nyo lang ay isusulat nyo sa inyong papel ang inyong mga sagot base dito sa ibinigay ng teacher na mga choices na nasa box. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ng inyong mga papel. One to 5. Okay, tapos na ba mga bata? Opo! Okay, so magpalitan na ng papel sa inyong kaklase upang ating gustuhin ang mga katanungan. Okay, so sa unang tanong, ito ay ang pinakamataas na opisyal sa pamahalaang sentral na kumakatawan sa Hari ng Espanya sa Pilipinas. Sino ito? Yes, Kuya Sain. Gobernador General. Magaling Gobernador General nga ba? Tama. So, dumako naman tayo sa
katanungan. Ito ang namamahala sa isang lalawigan na ganap ng nasakop ng Espanya at may kapangyarihang edukatibo, judisyal at pananalapi. Sino ito? Alcalde Mayor. Magaling! Ayan! So dito naman tayo sa pangtatlong tanong. Ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol na may kapangyarihang imbestigahan ang mga opisyal ng gobyerno. Ano ito mga bata? Royal Audiencia. So sa unang nga panahon, gitawag na Royal Audiencia niya. Karon kay gitawag na siya o Supreme Court. Magaling. So sa pang-apat na tanong, ito ang namumuno sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan at responsable sa pangongolekta ng buwis sa barangay. Kabesa de Barangay. Magaling. So panghuling tanong, ito ay ang lihim na taga-siyasat mula sa Espanya na may tungkulin tiyakin ang katapatan ng mga opisyal sa kolonya. Ano ito? Magaling mga bata. So 5/5 at pagkatapos itong checkan ay iisa ulit ito sa inyong kaklase sa may-ari. Okay mga bata, sino nakakuha ng perfect score? Magaling kayo talaga ay nakikinig kay teacher. So ipasa ninyo mga papel kay teacher staff. Okay, so tapos na tayo sa ating pagtataya. Dumako naman tayo sa inyong takdang aralin na ibibigay ni Binibining Stephanie. Okay, so para sa inyong takdang aralin mga bata, pakibasa ang panuto. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa mga sumusunod at bigyan ito ng maiksing pamagat. Isulat ito sa inyong kwaderno. Okay, so ang inyong sanaysay dapat ay sumasagot sa dalawang katanungan na ito.